Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 9, talata 1 hanggang 15. Si Abimelech. Paglipas ng panahon, si Abimelech na anak ni Gideon ay nagpunta sa Shechem, sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Sinabi niya sa mga ito, "Itanong ninyo sa lahat ng taga Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon o ng iisang tao. At huwag ninyong kalilimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman." Ang mga taga Shechem ay kinausap nga ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelech. Pinagkaisahan ng mga ito na siya na ang mamahala sa kanila, sapagkat siya naman ay kamag-anak nila. Binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa kabangyaman ng templo ni Baal Berit. Ginamit niya ito bilang pambayad sa ilang tao roon na walang magawang magaling at sila'y sumama sa kanya. Nagpunta siya sa Opra sa bahay ng kanyang ama at pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato ang kanyang 70 kapatid sa ama niyang si Gideon. Lahat ay napatay niya, liban kay Jotam, na siyang pinakabata sapagkat nakapagtago ito. Ang mga taga Shechem at Bet Milo ay sama-samang nagpunta sa may malaking puno sa Shechem at ginawa nilang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Jotam, tumayo siya sa taluktok ng bundok ng Gerizim at sumigaw, "Mga taga Shechem, makinig kayo sa akin upang makinig sa inyo ang Diyos." Isang araw, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari nila. Sinabi nila sa ulibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang ulibo, "Hindi ko maiiwan ang paggawa ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao para maghari lamang sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng masasarap kong bunga upang pagharian ko lamang kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao upang pagharian ko lamang kayo." Kaya sinabi nila sa halamang matinik, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng halamang matinik, "Kung talagang gusto ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy sa aking mga tinik upang sunugin ang mga sedar ng Lebanon." Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po ako muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 9, versikulo 16 hanggang 29. Si Abimelech. Ngayon, patuloy ni Huwatam, matuwid ba ang pagtatalaga ninyo kay Abimelech bilang hari? Matuwid ba ang ginawa ninyo kay Jerobaal at sa kanyang sambahayan? Alalahanin ninyong tayo ipinaglaban ng aking ama. Sinuong niya ang panganib para iligtas kayo sa Madyanita. Ngunit ngayon, pinagtaksilan ninyo ang kanyang sambahayan. Pinatay ninyo ang 70 niyang anak sa iisang bato at si Abimelech na anak niya sa labas ang itinalaga ninyong hari pagkat kamag-anak ninyo. Kung iyan ang inaakala ninyong dapat iganti sa kabutihan sa inyo ni Jerobaal at sa kanyang sambahayan, ipagpatuloy ninyo, magpakaligaya kayo, pati si Abimelech. Ngunit kung hindi, sana'y magkagalit-galit kayo. Pagkasabi nito'y patakbong lumayo si Huwatam at nagtago sa Bir dahil sa takot sa kapatid niyang si Abimelech. Mula noon ang Israel ay pinamahalaan ni Abimelech. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, siya at ang mga taga Shechem ay pinagkagalit ng Diyos. Nasira ang maganda nilang palagayan. Nangyari ito upang pagbayarin si Abimelech at ang nagsulsul sa kanya na patayin ang 70 anak ni Jerobaal. Ang mga taga Shechem ay nagtalaga ng mga tauhan upang tambangan sa bundok si Abimelech. Hinaharang nila ang lahat ng magdaan doon. Ito'y nabalitaan ni Abimelech. Noon,
Si Gaal na anak ni Ebed ay nagpunta sa Sikem, kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtiwala naman sa kanila ang mga taga roon. Namitas sila ng ubas at kinatas. Ginawa nila itong alak, at sila'y nagpesta. Sa kainitan ng pesta, pumasok sila sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan. Kumain sila roon at nag-inuman habang patuloy na nililibak si Abimelek. Sinabi ni Gaal, "Bakit ba tayo pasasakop kay Abimelek? Sino siya kung iahambing sa mga taga Sekem? Hindi ba anak lamang niya si Jerobaal? At pati si Zebul ay sunod-sunuran sa kanya. Bakit nga tayo pasasakop sa kanya? Ibangon ninyo ang karangalan ng nuno ninyong si Hamor. Kung papayag kayo, ako ang mamumuno sa inyo. Tiyak na malulupig natin siya. Sasabihin ko sa kanyang ilabas na niya ang buo niyang hukbo at maglaban kami." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga hukom, Kabanata 9, versikulo 30 hanggang 43, at ang sabi, "Nang marinig ni Zebul na pinuno ng lungsod ang sinabi ni Gaal, lubos siyang nagalit, kaya palihim siyang nag-utos sa mga mensahero na pumunta kay Abimelek. Ito ang ipinapasabi niya, si Gaal at ang mga kapatid niya ay lumipat dito sa Shechem at hinihikayat ang mga tao na lumaban sa iyo. Kaya ngayong gabi, isama mo ang mga tauhan mo at magtago muna kayo sa parang, sa labas ng lungsod. Bukas, pagsikat ng araw, bigla kayong lumusob sa lungsod. Kung makikipaglaban sila Gaal, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanila." Kinagabihan, umalis si Abimelek at ang mga tauhan niya, naghati sila sa 4 na grupo at nagtago sa labas lang ng Shechem. Na makita nilang lumabas si Gaal at nakatayo sa may pintuan ng lungsod, lumabas sila at sa pinagtataguan nila para lumusob. Nang makita sila ni Gaal, sinabi niya kay Zebul, "Tingnan mo, may mga taong paparating mula sa tuktok ng bundok." Sumagot si Zebul, "Mga anino lang iyan sa bundok, akala mo lang na tao." Sinabi ni Gaal, "Pero tingnan mo nga, may mga tao ring bumababa sa may gitna ng 2 bundok at mayroon pang dumaraan malapit sa banal na puno ng terebinto." Sumagot si Zebul sa kanya, "Nasaan na ngayon ang ipinagmamalaki mo? Hindi ba't sinabi mo bakit sino ba si Abimelek at magpapasakop tayo sa kanya? Ngayon nandito na ang hinahamak mo. Bakit hindi ka makipaglaban sa kanila?" Kaya tinipon ni Gaal ang mga taga Shechem at nakipaglaban sila kay Abimelek. Tumakas si Gaal at hinabol siya ni Abimelek. Marami ang namatay sa labanan. Ang mga bangkay ay nagkalat hanggang sa may pintuan ng lungsod. Pagkatapos noon, tumira sa Abimelek sa Aruma. Hindi pinayagan ni Zebul na bumalik sa Shechem si Gaal at ang mga kapatid nito. Kinaumagahan na balitaan ni Abimelek na pupunta sa bukirin ang mga taga Shechem. Kaya hinati niya sa 3 grupo ang mga tauhan niya at pumunta sila sa bukirin at naghintay sa paglusob. Nang makita nila ang mga taga Shechem na lumalabas sa lungsod, nagsimula silang lumusob. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 9, verse 44 to 57. At si Abimelek at ang mga pulutong na kasama niya ay nagsidaluhong at nagsitayo sa pasukan ng pintuan ng bayan, at ang 2 pulutong ay nagsidaluhong doon sa lahat ng nasa bukid at sila'y sinaktan nila. At lumaban si Abimelech sa bayan ng buong araw na yaon at sinakop ang bayan at pinatay ang bayan na nasa loob ni yaon at iginiba ang kabayanan at hinasikan ng asin. At nang mabalitaan niya ng lahat ng mga lalaki sa muog ng Sikem ay pumasok sila sa kuta ng bahay ng Elberet. At nasaysay kay Abimelech na ang lahat ng mga tao sa muog ng Sikem ay nagpipisan. At tumahon si Abimelech sa bundok ng Salmon, siya at ang buong bayan na kasama niya, at sumunggab sa Abimelech ng isang palakol sa kanyang kamay at pumutol ng isang sanga sa mga kahoy at itinaas at ipinasan ng kanyang balikat, at sinabi niya sa bayan na kasama niya, "Kung ano ang makita niyo na gawin ko, magmadali kayo at gawin ninyo ang aking ginawa."
At ang buong bayan ay pumutol na gayon din ng bawat lalaki ng kanya-kanyang sanga at sumunod kay Abimelech at ipinaglalagay sa kuta at sinilaban ang kuta sa pamagitan ni Yaon na anupat ang lahat ng mga lalaki sa muog ng Sikem ay namatay rin na may 1,000 lalaki at babae. Na magkagayoy na paraon si Abimelech sa Tebes at tumantong ng laban sa Tebes at sinako. Ngunit may isang matibay na muog sa loob ng bayan at dooy nagsitakas ang lahat na lalaki at babae at ang lahat na nasa bayan at sinarhan at nagisampa sa bubungan ng muog. At naparoon si Abimelech sa muog at lumaban at lumapit sa pintuan ng muog upang sunugin ng apoy. At tinagis ng isang babae ng isang pangibabaw na bato ng galingin ng ulo ni Abimelech at nabasag ang kanyang bungo. Nang magkagayoy, tinawag niyang madaling ang bata ang kanyang tagadala ng almas at sinabi niya sa kanya, "Kunin mo ang iyong tabak at patayin mo ako upang wag sabihin tungkol sa atin mga tao, isang babae ang pumatay sa kanya." At pinalagpasan siya ng kanyang bataan at siya'y namatay. At nang makita ng Israel na namatay si Abimelech, ay yumaon ang bawat lalaki sa kanya-kanyang dako. Ganito pinaghihigantihan ng kasama ni Abimelech na kanyang ginawa sa kanyang ama sa pagpatay ng kanyang 70 kapatid. At ang buong kasamaan ng mga lalaki sa Sikem ay pinaghagantihan ng Diyos sa kanilang mga ulo at dumating sa kanila ang sumpa ni Jotam na anak ni Jerubbaal. This is the word of God. Amen.